So greetings everyone. I am Norani Handay at ngayon ating pag-uusapan ay patungkol sa role-play simulations in teaching strategy. Ano nga ba ito? So role-play simulation are forms of experimental learning in which learners takes on different roles, assuming a character, personality, or function within a group. Interact and participate in diverse and complex learning settings. Ito ay isang pamamaraan ng karanasan ng pagkatuto. Isang hands-on activity kung saan natututo yung mga learners na umakteng batay sa binigay na gawain para sa kanila. Dito ay natututo sila na lutasin yung gawain na pinapagawa ng guro. Magkakaroon rin sila ng interaksyon sa mga kasama nila sa grupo. Maaari silang mag-share ng kani-kanilang mga idea or opinion kung paano lutasin ang problema or gawain sa pamamagitan ng pag-acting. Ang role simulation ay may malaking papel sa iba't ibang larangan, lalo na sa edukasyon at pagsasanay. Role-play simulations provide students with opportunities to learn and develop skills in purposeful way. Instructors can give a traditional lecture in history, or students can experience it for themselves through role-play that provide different historical context while making it personal. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga learners na mas maintindihan pa yung topic sa pamamagitan ng pagsagawa ng roleplay. Narito ang mga related literature patungkol sa role-play simulation in teaching strategies. So ayon kay Timothy C. Klaffer, role-play and simulation returning to teaching for understanding. Sinasabi ng article na ito na sa pamamagitan ng role-play simulation, mas natututo yung mga learners na ma-develop ang kanilang comprehension. Ayon naman kay Emmerich Ertug, role-play as a teaching strategies. This study discussed the use of role-play as a teaching strategies and its effectiveness in learning outcome. Ito ay na-present sa National Theory Learning and Teaching Conference in 2015. Narito naman ang ilang mga hakbang kung paano magamit ang role-play simulation sa pagtuturo. Una ay ang setting objective and situation. Pangalawa, assigning rules. Pangatlo, stating guidelines. Pang-apat, conducting the role-play. Panglima, analysis and providing feedback. Una ay ang setting objective and situation. Tiyakin na malinaw ang layunin ng roleplay simulation at ang sitwasyon na nais ipakita o pag-aralan. Dapat maunawaan ng mag-aaral kung ano ang inaasahan sa kanila at kung ano ang layunin ng aktibidad. Pangalawa, assigning rules. Itala ang mga papel sa bawat mag-aaral o grupo ng mag-aaral. Ang bawat papel ay may kaugnayan sa isang karakter, sitwasyon o issue na kanilang gagampanin sa roleplay. Next is explaining guidelines. Ipaliwanag ang mga alituntunin ng roleplay simulation, kabilang ang mga tungkulin ng bawat karakter, mga limitasyon at mga layunin na dapat maabot. Dapat din ipaliwanag ang proseso ng roleplay at kung paano ito magiging bahagi ng pagtuturo. Pang-apat ay ang conducting the roleplay. Isagawa ang roleplay simulation kung saan ang mga mag-aaral ay gagampanin ang kanilang mga papel at magtatanghal ng mga eksena o sitwasyon batay sa itinalaga sa kanila. Dapat ito ay ginagawa sa isang ligtas at suportadong kapaligiran. At ang panghuli ay analysis and providing feedback. Matapos ang roleplay simulation, maaaring magkaroon ng pagsusuri at pagbibigay ng feedback sa bawat grupo o mag-aaral. Mahalaga ang pagbibigay ng feedback upang matuto at mapabuti ang kanilang mga kasanayan. Ayon sa aking opinyon, masasabi ko na ang roleplay simulation ay epektibong paraan ng pagtuturo.
lalo na pagdating sa pagsasanay, dahil ito ay nagbibigay ng praktikal na karanasan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sitwasyon o eksena. Ito ay nagpapakita ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maunawaan at maipakita ang kanilang kaalaman sa isang aktibong paraan.